Isang bigating event na naman po ang ginaganap ngayon sa mychess.com. Ito po yung chess.com Open 2026. Bagong event po ito na matindi po ang lineup. Ito po yung lineup po. Kung titingnan nyo po, meron na pong 8 player na qualified na. Ayan, sila Magnus nandyan, ang dami nila. Pero marami pang wala. Pero yung mga wala na yun, makakasali ba? Yes. By the way, nag-qualified po yung 8 na yan dahil po sa Title Tuesday. Dahil po sa performance nila sa last year na Title Tuesday. Ngayon, pwede ka naman mag-qualified kahit di ka naglalaro ng Title Tuesday by play-ins. Magkakaroon po ng 4 na play-ins. Ngayon, yung unang play-in, ginanap po kaninang madaling araw na nilahukan ng napakaraming malakas na player, including Wesley So, Noderbeck, Nepomniachtchi, sila ni Halsarin, sila Hans-Mok Niemann, at Fabiano Caruana, marami pang iba. Anyway, ano pong nangyari doon? Ito po ang nangyari. Pagkatapos po ng round number 8, leading po si Nepo with 6.5. Na sumusunod si Wesley, si Noderbeck at Niemann with 6 points. Kailangan nilang manalo. Pag nanalo sila, papupunta sila sa top 3. Ngayon, yung top 3 po, ganito mangyayari. Paano mag-qualify? Through play-in. Pag nag-champion ka sa play-in, pasok ka na. Yung second and third, magmi-mini match pa. Kung sino manalo, pasok. Kasi dalawa lang kukunin bawat play-in . Ano bang nangyari muna? Sa last round po, kalaban ni Grandmaster Wesley So, walang iba kundi si Dmitry Andreikin. So, ang score po nila pareho 6 points. Kung sino pong manalo, magse-7, papasok sa top 3 siguro. Anyway, ano pong nangyari? Puti po si Wesley So dito, tinirahan lang po ni Wesley ng E4, sini-5 ni Andreikin . Siyempre, gusto niya manalo. Na sinagot ni Wesley Knight F3, D6, and then D4. Kinapture po yan, takes, and then Knight F6. Dinipensahan yun po, at dito tumira po yan ng G6. G6 po, yun tinatawag nilang Sicilian Dragon. Yun, nag-G6 lang po, Dragon ang gagawin, no? So, nag-Bishop E3 si Wesley, typical po yan sa Sicilian Dragon, na tinirahan po ng Bishop G7, tapos F3. Very important yung F3 kasi tatalo na niyan later on pag nag-queen ka . Sa ngayon kasi, balik ko lang po ng konti, no? Ibalik ko lang po ng konti, coach, bakit kasi hindi mo na tinalunan agad? Magkaiba po yan. Pag tinalunan mo agad, may ganito . Hindi po makaharang dahil malilibre. Okay? Kaya balik tayo doon. Kaya ang ginagawa po talaga, Bishop G2, tapos nag-F3 na yan. Dahil gusto mag-queen dito yan, magkakasling yan. Anyway, tumira po ng H5 na sinagot ng queen to D2, nag-A6 na tinirahan ng Bishop to C4, tinirahan po ng Knight to D7, tapos tamang castling lang si Wesley na pagka queen to C7, umatras sa B3, nag-Knight to C4, tapos tinirahan lang ng king move ni West. By the way, ang time control po nito malala. Malala kasi walang increment kahit isang segundo ito. Ang time control 10 minutes plus 0. Usually lahat po may increment pero 0 increment ang torneyong ito, no? Anyway, pagka king B1 nag B5, yun daw po ay mali. Ang tamang tira daw po ay E5. Bakit mali ang B5? Kasi kailangan mag E5 dahil kung hindi ka mag E5, puti ang mag-i-E5. Grabe yun. Na nakakapagtaka, sir. Bakit pinakain yan? Libre yan. Tapos ito naman pong si Dimitri, hindi kinapture yan. Ano bang mangyayari pag iyo pong tinakes? Magkakaroon po ng Knight D to B5. What? Capture, takes, gagalaw to malamang kahit saan ka pumunta, capture sa bishop, at ang mangyayari, backrank mate. Grabe plano ni West, no? Balik po tayo doon. Kaya hindi tinakes. Ang ginawa, kinapture muna yung B3. Of course, babawiin yan. Kasi hindi po pwede makapture ito dahil may capture doon with a check, binawi. Pagkabawi, nag-Knight to D7. Teka lang coach. Di ba pwede nang kainin yan? Kasi nga po, wala nang Knight dito. Pag ikaw nag-pawn takes dito, tapos ginanon,
Ganon, hindi ba pwedeng commending lang na ganon? O, di ba? Kasi nga, may depensa pa rin eh. Abay, ubos yan. Kasi, mate, Brad, pag ganon, ay yun ang mangyayari. Kaya balik tayo doon, hindi pa rin matakes ang E5. Napilitan po yan mag-night move na kung saan kinapture po yung D6, binawi po ng Reyna and then Queen E2 with the discovery attack. Ayun, oh. Diba? Threat po kasi yung Reyna eh. Nag-Queen to E5 to prevent the discovery attack pero F4 sinundot. Napatakbo and then tinirahan ng F5. Tuloy-tuloy yung atake ni West. No? Tuloy-tuloy. Eh, hindi safe yung king pag ganyan. Ang ginawa po, nag-knight F6 na lang. Kinapture lang ni Wesley, binawi. And then, queen to D3. Napakasimpleng threat. Ang hirap depensahan. Napaking F7 na lang yan eh. Para depensahan pero tinirahan lang ni Wesley ng rook to F1. Actually, ang rook to F1 hindi pa daw the best yan. Mas maganda daw knight to E4 tapos ganun. Pero okay pa rin yung rook to F1 kasi winning pa rin. Ang ginawa is nag-rook to D8 na sinagot ng knight to E4. Ayan, medyo mali. Na-delayed daw. Ang tamang tira, queen to E4. Aba, hanap na yun ah. Ano, threat to. Tapos hindi makaganon, may ganon. Oh, tapos pag gumalaw, saka dito pupunta. Double threat. Stig, no? Kasi nakapin po yung knight eh. Anyway, nag-knight to E4 na nga si Wesley. Hindi daw ganun kaganda kasi may bishop to F5 na kahit pa paano nakasurvive. Kaso sabi ni Wesley, anong nakasurvive? Check-in kita, Brad. Tumakbo ka. Tapos bibigyan kita. Boom! Sacrifice na matindi. Walang survive sa akin. Ang tanong, bakit binigay yan? Kasi pagka-takes, ayun, may bawi palang ganon. Napilitan po yan tumakbo. Talagang sinundot ng husto. Kumapture takes and then kumapture takes at ang ending, pantay pala ng pyesa. Ibig sabihin, mali nga yung tinira ni Wes. Pero kahit pantay kasi ng pyesa, kung inyo naman pong susuriin, abay ang hirap pong laruin sa itim. May mga threat po kasi na rook to G3. No? Hindi ka makaharang, may H3. May mga threat na ganito, pwedeng ma-pressure. Yung king niya hindi safe. Equal lang material, equal according sa engine, pero ang hirap laruin. Ang ginawa po dito ni Dmitry Andrakhin, abay nahirapan na nga nag-blunder. Ayun, no? O, di nakatira tuloy ng rook to D5. Umalis yung knight eh. Sa sobrang dami kasi ng threat eh. Hindi mo na alam gagawin mo. Ibalik ko lang po ng konti. Ang tamang tira daw po ito. Na medyo nakakapagtaka yan kasi pahihintulot mo lang yung mga ganito. No? Pero yan daw po ang tamang tira eh. No? Kasi pag pumunta pala dito, rook A7 lang, okay pa rin. Hindi naman pala yan masyado delikado. Pag pumunta ka naman dito, king G6, hindi pala uubra yung mga tiradang ganito. Nakakatakot po kasi yung ganyan. Yung ganito, hindi pala uubra yan. Kasi may H4. Siyempre, hindi na nila napansin yung gano'n, no? So, tumira ng knight doon, pagkatira noon ay yun, hindi madepensa yung pawn. Tumira po yan ng bishop to F6, kinapture po yung pawn, mali pa nga daw, ano ba tamang tira? Knight C7 daw muna. Knight C7, saka mo kainin. Anyway, kumapture, move, and then, nag-knight doon, nag-rook D8, yun yung diferensya. Kasi pag nag-knight C7 agad, similar din, pero wala siyang maka-rook D8 dahil may rook sa may D5. Anyway, tumira po niyan, hinamon kasi one po up, of course, dumipensa, gumanon, edi tumikim na naman ang isa, tas babagsak pa isa. Edi winning na. Ang ginawa po niya, nag-E5, interesting, pero si Wesley, instead makapturein, hindi niya tinix eh. Hindi niya tinix. Pwedeng kainin eh. Kala mo kasi tagilid dahil may king move pero may knight check eh. Hindi niya kinain. Ang tinira niya po is umatras. Pagka-atras, gumanon, and then kumapture. Ayun. Ay, ibalik ko lang. May nakita po ako eh. Kasi imposible hindi makita ni Wesley so yun eh. Baka may ganito. Baka to nakita niya. Baka yan nga. Pero hindi niya napansin na pwedeng sumek. Tapos pagkaangat, kainin mo muna. Nakahang din yung tore. Hindi ako sigurado Pero kasi libre, hindi kinapture. Anyway, umatras lang, takes, capture, and then umatras yung bishop eh. Pagka-atras ni Wesley ng bishop, 2 minutes si Andrakhin, almost 3 pa si Wesley, tumira po ng mala Daniel bugbog na tira si Dmitry Andrakhin. Hulaan nyo. Kusang gala, malupit. Paborito kong
strategy. Siya po ay tumira ng rook to G1. Hindi niya napansin, may sniper dun. Sabay resign. Sacrifice the rook, sabay resign. Parang ako yun Grabe. Anyway, kung di man ipakaan yung Torre, lamang pa rin si Wesley kasi babagsak to no? Pero at least tatagal pa, given na mababa yung oras, baka pwede magka-problema. At dahil nanalo si Wesley, ito po ang naging standing after 9 rounds ng Swiss. Ito, champion si Nepo with 7.5. Tapos nanalo si Noderbeck sa kasi Wesley, sa kasi Niemann, ang ending, ang top 3, Nepo, Noderbeck, Wesley. So, at ano po ang style dito? Ganito po ang style, di ba? Pag ikaw ay nag-champion, pasok ka na. Yung second and third, magmi-mini match, 2 laban po yan. Unahang maka 1.5, pag nag-1-1, mapupunta sa Armageddon. Ganun pa rin, 10 minutes game. So maglalaban Noderbeck saka Wesley. So anong nangyari? Sinong nag-qualified? Tingnan po natin. Ito po yung game 1. Puti po si Noderbeck, nag-E4, Wesley so, nag-E5, at ang tinira po Berlin. Ayun. Ngayon nag-D3 si Noderbeck. Kailangan niya manalo, kaya pinilit. Hindi niya pinasok yung sacrifice ng pawn kasi tabla yun. Nag-bishop to C5, nag-castling, nag-knight to D4. Ito, talagang pinapalit para mabilis yung tabla. Wesley so, ang plano niyan, tabla sa itim, panalo sa puti. Umatras, ganon, and then nag-C6, nag-knight lang po doon. Abay, nalaro na to dati ni Wesley, kung saan natalo siya kay Fabiano Caruana. Nag-D6 lang, para po depensa dito. Siguro, pag tatalon, pwede kayong mag-sacrifice, tapos ganon. O kaya atras lang, tapos may threat ng B5, no? Ang ginawa po niya, nag-bishop to C2. Pagka bishop to C2, dati, natalo si Wesley, nag-castling. Sabi ni Wesley, mukhang alam mo to, Brad, mabilis kang tumira. Novelty tayo. Nag-A5. Pagka A5, nag-knight lang doon. Napa-atras. Dito pala atras, kaya in-A5, no? So, novelty na yan. First time nagamit po yan sa torneo. Pagka bishop A7, nag-king move lang Gusto mag-F4, no? Nasinagot ang bishop to E6, nag-F4 pa rin. Kinapture, takes, and then nag-H5 si West. Agresibong atake. Ang idea, knight to G4. Butas kasi yung diagonal. Okay, sabi ng engine, medyo close to equal, nag-queen to F3, nasinagot ng queen to E7, pwede din mag-castling sa queen side. Tumira po ng pawn takes na binawi ng pawn, and then nag-bishop G5. Pagka bishop G5, nag-castling lang si West, no? Binigay lang yung pawn. Ayun na nga, kinapture. Kaso, ang ending, opposite bishop, so malaking chance ang matabla nito. So, nagtulak ng pawn si Wesley, binigay lang talaga yung pawn, no? Binibigay lang. Inapsure, takes, gumanon, drawish. Bishop G4, king move, drawish. Ano nangyari? Ayun, 2 pawns down na, pero drawish ito drawish daw, kahit na 2 pawns down. 1 pawn down lang pala. 2 pawns down kasi double pawn to, kaya parang 1 pawn down. Okay? Pero drawish daw po ito. So, king C7, ayan very equal daw. Ayan, hindi na ito makakatulak. Ayun lang. Dapat daw hindi gumalaw yan. Dapat hindi gumalaw. Gumanon daw Ang tamang tira daw, C5 na lang. Ilagay mo na yan. Tapos eto, hindi na yan makakalabas. Hindi na po makakalabas yan, tapos lalapitan mo na lang. Sobrang tabla na. Ang ginawa ni Wesley, nag-bishop pa siya doon. Nakapag ganun. Tapos, matoki sa kabila. Yun lang. Ang tamang tira daw, B6 lang talaga Huwag mo daw ito patulakin. Kasi medyo tabla pa rin, hindi makalabas. Drawish no. Nakapag C5 patuloy Ayan nakatagos yung pawn guys. Nakatagos yung pawn. Ayun, losing na. Bishop E3, pwede pa daw Kasi babagsak ito mabilis Ayun, nakadepensa kasi. Ayun, talagang tuluyan ng losing na talaga to. Ito daw ang tamang tira. Dito, baka makatabla pa. Bishop to E3. Kasi, pag gumanito, capture dito. Ngayon, yung time niya po na gumanito para kunin yung pawn, makakapag B5 k. Ayan, tapos B4. Ito, tabla. Madali daw po ito itabla. Ayan, madali po ito itabla kahit na 1 pawn up.
Kasi bawat king move na akala mo, ay, siya pa pala titira si Wesley pa. Bawat king move po kasi, dito, ibalik natin. Let's say king move. O, di ba? Goods na. May bishop F8 na depensa eh. O, pagka ganun mo, ito, tutulak. Tabla pa rin pala talaga to. Kaso nga, tinira ni Wesley, yun, medyo na-delayed. O, nakalapit agad yung king. Nung hinarangan, ayun. O, ayun, nakaganon. Bumagsak yung mga pawn. Kaya napilitan magganon. At ayan na nga po, medyo passive yung dating ng bishop. So, ang ginawa po dito, nag-king move na parisay na si West. Kasi, pag kinain po ito, tabla. Kaso, ang gagawin, dito po mananalasa. Ilalagay yung bishop dito, kaya nag-resign na si West. Sayang yun, no? Very equal. Medyo ang daming inaccuracy ni Wesley doon. Anyway, naglaban pa ulit sila. This is game 2. Puti naman si Wesley. Center game nanopresa si West, no? Grabe naman yun, no? Dini 5 lang. Binigay lang yung pawn. Binigay lang yung pawn, no? Kasi tabla lang yung kailangan, eh, no? Grabe, Bumibrilliant pa. Mabilis si Noderbeck, no? Napalit yung pyesa eh. Yun lang, may ganun. Usang ganda ng talon ng kabayo dun. Ang galing. Mukhang preparado si Noderbeck. Sakto lahat ng tira, oh. Panabla lang talaga. Siyempre, ayaw ni Wesley. Walay. Mati sa ilalim eh. Wala. Talagang tabla. Di na kinain ni West yung puno. Hindi niya kinain yung E6. Wala. Tabla na to. Rock and game eh. At yun na nga po ang nangyari. Nauwi yung laro sa tabla. At dahil natabla yung game, ang nag-move on si Noderbeck. Ang ganda po ng rules nila sa play-in. Kasi pag nag-qualified ka sa play-in, ikaw mamimili sa mga nag-qualified. Ganito po, tingnan nyo po So, qualified na sila Magnus, Kamer, Lasabik, Sabian, Duda, Arjun, MBL, tapos Sindarov. So, si Nepo po, out of 8, nung siya nag-champion, pipili daw siya ng isa dyan, pipili ka eh. Ang pinili niya po, si Duda. Tapos ito pong si Noderbeck, nag-qualified, ang pinili niya po, si Sam Sabian. Ngayon, may qualifying pa this coming Wednesday. Nagsisimula yung laro nila around 12 ng madaling araw. Tingnan natin, baka pwede natin i-live stream. Definitely lalaro ulit yan si Wesley para mag-qualify, no? May 3 qualifying or play-in event pa na nalalabi. So, kailangan mag-champion din si Wesley at least 1 time sa 3 nalalabi para po mag-qualify dito. Ang pinakamaganda dyan, wag ka mag-qualified last. Kasi pag huli ka nag-qualified, ang malamang nalalabi doon si Magnus. So, makikita din natin kung sino kinakatakutan nila, no? Ayan, lalakas eh. Ang malupit natira si Magnus si MBL, Tapos si Wesley nag-qualified last sa last play-in. Masanggala. Maganda kung si Magnus piliin niya. Anyway, abangan po natin yon. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share. Abangan nyo din po yung parating natin na Biyaherong Chess app. Hinihintay na lang po namin yung approval sa Play Store. And then susunod namin yung iOS after ma-approve doon. Hopefully, in a week, pasok na. Maraming salamat po ulit. Abangan nyo yung mga susunod na video. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.